May gira na po sa Congress, mga kababayan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Anong sinasabi mong gira? Nag-away-away na po dahil sa proposed charter change. Pati sa Senado po. Si Congressman Pulong Duterte po, nagpalabas na ng statement. Yung People's Initiative daw, pure PI. May ibang gustong ipakahulugan ng PI. Sa bagay, ang People's Initiative po, ang initial po niya, PI talaga po. Kaya lang, ang nasa isip siguro po ni Pulong, iba man, ibang PI. Alam na ninyo, yung ibig sabihin ni Pulong na PI. Ayan po, mga kababayan, statement of Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. This so-called People's Initiative anya for charter change is nothing but pure PI. Talagang sanay na sanay mga kababayan magamit ng mga masasamang salita ng mga pagbumura. Dinadala nila sa ganyang mga pananalita mga kababayan. Imbes na pag-usapan ng matino, mabuti pa si Senator Robin Padilla kahit kaalyado po nila, open po sa PI. People's Initiative. Ayan po si Robin Padilla, kapartido ni Pulong, supporter ni Maudigs. Sabi niya, let's support People's Initiative for Chacha. Pero anya Mr. Maravillas, di ba nung panahon nila, gusto nila ng charter change? Opo, nung panahon nila, hindi nga lang amendment yung gusto, kundi total revision ng ating konstitusyon. Kasi nga po, sinusulong nila, di ba, yung federalismo, na hindi man po nangyari. Ngayon, dahil hindi na sila yung nasa posisyon, mga kababayan, ayaw na ng chacha. Kaya sabi ng mga Marcos supporters, mga kababayan, ang iingay noon, gusto ng chacha. Pero dahil iba na ang nakaupo ngayon, ayaw na. Kasi nga, I miss tatay na talaga. Ang gusto nila mga kababayan, ibalik si Maudigs. O kung hindi, mga kababayan, iupo na nila si iupo na si Inday. Gusto na nilang iupo si Inday. Matindi ang pagnanasa mga kababayan ng mga taong ito. But anyway, mga kababayan, before natin na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lagi ninyong isa-subscribe po kung hindi pa kayo nakasubscribe sa lahat nating mga channels para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS at walang tigil nilang propaganda laban sa ating Pangulong BBM. Saka, wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. So, nandito po tayo sa ating brand new Toyota Innova. Yan po, mga kababayan. Di ba? We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Kahit po saang bansa, mga kababayan, gusto ninyong mag-travel, local, international po, nagbo-booking po kami. Dito na mismo sa aming opisina sa Colossal Fitness Gym. May Paymaya kami, may bayad center din para sa inyong mga PLDT bills, Meralco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na niya Mr. Maravillas. So balikan natin itong ating kwento mga kababayan. Ito yung official statement. Pinalabas mga kababayan ni Pulong. Sabi niya, the so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI.
Kasi sila, mga kababayan, wala na sa posisyon. Hindi na sila nasa administrasyon. Kaya PI na po ito, pure PI. Noong panahon, gustong-gusto nilang isulong yung charter change. Hindi man po nagtagumpay nga noong panahon nila. So kung hindi tayo gagalaw mga kababayan ngayon, kailan pa? Bakit andyan Mr. Maravillas? Kailangan talaga ng pagbabago. Bagong Pilipinas na po tayo. Pagkatapos luma yung ating konstitusyon, hindi akma sa atin pong panahon. Itong mga taong ito, hindi nila matanggap ang pagbabago. And yung change po mga kababayan, sabi nga sa kasabihan, nothing permanent in this world, only change. Sabi sa kanta ni Jo Marichan, life is a constant change. Di po ba? Kahit nga ayaw mong magbago, ang mga bagay sa mundo nagbabago. Kahit nga po sa Kongreso, o di ba? Yung mga members ng Congress, taon-taon nagbabago. Tira niya Mr. Maravillas, may mga luma baga? Yung mga luma dyan po, yun ang ngayon ang pagbabago. O di ba? May mga bago din na luma yung kanilang kaisipan. Ayaw din ng pagbabago. At saka may mga tao din na kasi po hindi sila nasa posisyon, ayaw nila ng charter change. Ganon ang reality. Ano kaya niya Mr. Maravillas? Kantahin mo yung kanta ni Jose Marichan na Constant Change. Sabi po ni Joe Marichan sa kanyang Constant Change, we're on the road, we move from place to place, and oftentimes when I'm about to call it home, we have to move along. Life is a constant change. Di ba? Ang ganda niya, Mr. Maravillas, ng lyrics. Kaya lang, parang mali yung pakakanta mo. Parang mali nga po yung tono. Huwag na ninyong intindihin yun na pakakanta ko yung tono. Importante po yung lyrics, yung message po. Diba napakaganda? Sabi pa niya, the friends we know, we met along the way. Thousands the times we share form part of yesterday. Cause life a constant change and nothing stays the same. Oh no. O diba? Nothing stays the same. Kaya dapat po isulong natin yung charter change. Ayaw nila ng change. The reality in life po, sabi ni Joe Marichan, life is a constant change. Nothing is permanent in this world, only change. Magbago na kayo. Makaluma yung inyong mga pananaw sa buhay kasi kaya hindi umasenso yung Pilipinas. Ayaw ninyong i-embrace yung change. Kahit po hindi kayo magbago, magbabago pa rin. Kaya nga matanda na kayo ngayon. Dati di ba bata pa kayo? Si Congressman Idsig Lagman, for example, dati itim pa yung buhok, ngayon puting-puti na kontra sa constant change. Ayan po, si Congressman Idsel, kahit ayaw niya ng pagbabago, nagbabago ang panahon, pati yung itsura niya. Di ba? Tumandaan niya Mr. Maravillas na paurong. Yan sana. Balikan natin yung sinabi ni Pulong. I was informed niya that PBA Party List Representative Margarita Migz Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Para na insecure niya Mr. Maravillas. Magbabago ang panahon mga kababayan kahit ayaw nila. I am against this people's initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Sino po yung gustong mag-perpetuate in power? Di ba sila? Ayaw na nga niyang bitawan. Ayaw na nilang bitawan yung Davao. Pagkatapos ngayon, target nilang bumalik sa buong Pilipinas. Ang aga-aga pa nga po, gusto nang iupo ng mga kaalyado nila si Inday bilang Pangulo. Magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? I also would like to inform all the Baweños most especially in my district that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your
NEP budget for the district and left only a measly 500 million for the Baweños this year. Nag-away-away na po sa sa kwarta. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Alam niyo yung BS? Hindi ko yung masabi. Baka ma-restrict tayo. Because I will not starve to death if you take my budget away, and kawawa is yung mga Dabaweños na bumoto kay PBBM. Bakit naman magiging kawawa? I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Nagkakaaka na naman po siya, no? Asan man yung ebidensya ninyo? Ilabas ang ebidensya. Malamang yung mga narinig ninyong kwentong marites man lang. Di ba? Hindi ako lulod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabaweño. Peking Panginoon, siguro ang minimin niya, mga kababayan, yung tinawag ng kanyang kapatid na tambalos-los. Patindi po. Sino naman nagsabi sa inyong lumuhod kayo? Di ba? Wala man nagsabi ng ganyan sa inyo na magmakaawa kayo. Tiruan niya si Mr. Maravillas, yung tatay niya, si Maudix. Di ba tumiklop na sa ating Pangulong? Nalagay sa problema kasi mga kababayan, yung kanyang best friend na si Kibs, saka pati siya, dahil sa posibleng pagpasok ng ICC. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Dabaweños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 pesos in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Matindi mga kababayan yung binitawan ng mga pananalita. Di ano niya Mr. Maravillas ang masasabi mo? May talagang nangyayaring vote buying. Mag-produce sila ng ebidensya mga kababayan, tapos file nila ng kaso kung sino yung involved sa sinasabing pamimili ng boto ng mga constituents nila. Halimbawa dyan sa Davao, o di congressman siya, i-document niya yung mga namimili ng boto, tapos file nila ng kaso sa husgado. Because that is a crime. Yang mga akusasyon na yan mga kababayan, dito yan nagsimula sa amin, sa Albay. Ang una pong nagsalita si Lagman, nagkakagulo na nga po dito, yung mga congressmen. Ito siya, mga kababayan, nag-away-away na. Wild and irresponsible, Saldico debunks Lagman's claims COMELEC budget tied to charter change. Yung akusasyon po ni Congressman si Lagman, dinagdagan ng 700 million, ay hindi, 12 billion pala. Dinagdagan daw yung budget ng COMELEC para gamitin sa charter change. Yan, sabi dyan, witness a clash between Representative Elizalde Co. and Congressman si Lagman as Co refutes false claims, revealing the truth behind the 12 billion COMELEC budget increase and dismissing accusations of funds being used for charter change. Nag-away-away. Kinumpronta mga kababayan ni Saldico. Ako Bicol Party List Chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso si Ed Lagman. Sabi ko nga, dati magbabarkada sila, ngayon magkakaaway na. Dahil sa politika po. Sabi rito, Co asserts that COMELEC Chairman George Garcia personally appealed during the budget hearing to restore their budget with only 14 billion approved and the remaining 5.4 billion placed in unprogrammed funds for future use anya. Accusing Lagman of making baseless allegations, Co challenges him to prove how COMELEC's budget would be used for charter change, asserting that the funds are exclusively for the full body's operations anya. So i-prove mo anya yung mga sinasabi mo. Laking pasalamat pa nga ng COMELEC si Chairman Garcia sa BICAM anya for accommodating the request
Maski sila pa ang tanungin ninyo, sabi po ni Saldico. Ganan niyang sinabi mo, irresponsible. Inamon niya si Lagman to show and prove how Comelec's 14 billion pesos or even part of it would be used to post or finance proposed amendment to the 1987 Constitution anya. Pakita ka anya ng katibayan mo, ng ebidensya na yan gagamitin. Ayan, bakbaka na mga kababayan. So paliwanag mga kababayan niko, ito anyang COMELEC budget, no other agency, not even Congress, can touch or release even 1 centavo of it. Is Congressman Lagman saying that COMELEC commissioners would use those funds for charter change? If he cannot prove it, then better shut up. Shut up! Kung hindi mo man lang anya mapapatunayan yung iyong mga sinasabi, itiko mo yung bibig mo. Sabi mga kababayan ni Saldico kay Edsi Lagman, pareha siyang taga rito sa amin sa Albay, taga dito sa Legazpi si Saldico. Ako Bicol Party List, chairman ng Committee on Appropriations. Tapos si Edsi Lagman, 1st District of Albay. Co also explained that in the regular course of business, COMELEC receives annual appropriations anya for its operations and to supervise the conduct of elections or special referendums like the recently defeated cityhood proposal of San Jose del Monte. He added that congressmen who passed away or removed from office also need to be replaced, hence the need for special election funds. Yun anya yung rason kung bakit inimkrisan yung budget ng COMELEC. Hindi para sa sinasabi mong charter change. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo? Nag-smear campaign sila mga kababayan para siraan itong People's Initiative. Kasi insecure sila kay Martin Romualdez. Sige kasi ang duda nila na si Martin Romualdez mga kababayan, may vested interest pa ang mga pinapalitaw na kwento, gustong mag-prime minister ni Martin. Ikaw anya kasi Mr. Maravillas, ikaw yung nagsimula na intrigahin si Martin na tumakbong Pangulo. Pangulo yon sa 2028, hindi prime minister. Di ba? Ngayon sila, ang sinasabi nila, baka niya gusto mag-prime minister ni Martin Romualdez. Kung ano-ano na lang yung mga inaakusan ninyo sa tao, yung sinusulong naman po na charter change para man lang po sa economic provisions. Kasi nga, yun ang rason kung bakit hindi tayo makapag-attract ng maraming foreign investments because of the restrictions po. Pero anya Mr. Maravillas, maganda yung lyrics talaga ng constant change. Ituloy natin po para sabi dito sa amin, pag-urup-urupan ng pag-isipan ng malalim. Di ba? Life is a constant change po. Sabi ni Joe Marichan, clouds that move across the skies are changing form before our very eyes. Di ba? Yung mga clouds po, bago ng bago ang form. Tingin kayo sa langit po, there is a constant change, mga kababayan. Ito pa, sabi dyan, why couldn't we keep time from moving on? Hold on to all the years before this moment's gone. Why must we live the days at such a frightening pace? Oh no! Para niya mali na Mr. Maravillas, wala mang uno doon. Ito pa po. Have we outgrown our Peter Pans and wings? We've simply grown too old for tales of knights and kings. 'Cause life's a constant change and nothing stays the same. Oh no! Di ba? Mga kababayan, napakaganda ng constant change. Life is a constant change, sabi ni Joe Marichan. Kaya po, isulong ang charter change. Para po sa bagong Pilipinas, alangan magbagong Pilipinas, bagong Pilipino, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkatapos yung ating konstitusyon, kurikong konstitusyon.
O, di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Nagustuhan ninyo yung kanta ko. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.